Hi everyone, my name is Aliana V. Adam, and today I'm going to discuss principles of classical conditioning, operant conditioning, and the three types of responses identified by B.F. Skinner in operant conditioning. So I will explain how these concepts work, give examples, and show how they help us understand learning and behavior. So let's start with classical conditioning. So, ang classical conditioning was developed by Ivan Pavlov, and this is about learning sa pamamagitan ng association. So, dito natututo tayo na i-connect ang isang bagay or ang stimulus sa isa pang bagay na may specific na reaction. So, first we have acquisition. So, ito ang unang stage ng learning kung saan ang neutral stimulus or yung bagay na wala pang reaction ay paulit-ulit na pinipare sa unconditioned stimulus or yung bagay na natural na nagdudulot ng reaction. So, dahil dito, nagiging conditioned stimulus ang neutral stimulus. For example, ay sa experiment ni Pavlov wherein pinatunog niya ang bell or ang neutral stimulus bago magbigay ng pagkain, which is the unconditioned stimulus sa aso. So at first, walang reaction ng aso sa tunog ng bell. Pero dahil sa paulit-ulit na pairing, natututunan ng aso na i-connect ang bell sa pagkain. So kaya kahit bell lang ang narinig ng aso, nagsisimula ng mag-salivate ito. So that's what we call conditioned response. Next is the stimulus generalization. So nangyayari ito kapag ang isang tao or hayop ay nagre-react sa mga bagay na similar sa original stimulus kahit hindi pa ito na-experience. So, for example, is kapag ang isang bata ay natutong matakot sa isang white rabbit, which is the conditioned stimulus, pwede rin siyang matakot sa ibang white objects tulad ng white cat or stuffed toy. So, dahil magkahawig ang mga ito, nagkakaroon ng parehong reaction. Next is the spontaneous recovery. So it happens when a response that seemed to disappear suddenly comes back after some time. So ibig sabihin, kahit na na-extinct ng response, minsan bumabalik ito bigla after a rest period. So for example is yung sa experiment ni Pavlov na tinuruan niya mag-salivate yung aso kapag naririnig ang tunog ng bell. Pero tumigil siya sa pag-train at hindi na pinagsasama ang bell at ang food, kaya nawala na yung reaction ng aso. So that is extinction. Ngayon, after ilang araw na hindi niya ginagamit yung bell, pinatunog niya ulit ito. So biglang maglalaway ulit yung aso kahit na hindi na pinagsasama ang bell at ang food. Yan ang spontaneous recovery. Pero kung hindi niya ulit ipapakita na connected ang bell sa pagkain, mabilis ulit mawawala yung reaction. So, babalik sa extinction. In short, yung learned response minsan bumabalik bigla pero mabilis din itong mawala ulit kung walang reinforcement. Next is ang discrimination. So, discrimination ay ang kakayahan na ma-differentiate or ma-distinguish ang isang conditioned stimulus sa ibang stimuli na hindi nagbibigay ng parehong response. So, ibig sabihin, natututo ang tao or ang hayop na mag-react lang sa specific stimulus na tinrain sa kanila at hindi sa iba na medyo kawig lang nito. So, example is ang isang aso ay natutong maglaway kapag narinig ang specific sound ng bell ni Pavlov. Pero kapag ibang tunog ng bell ang pinatunog, hindi siya maglalaway dahil na-train siya sa particular na tunog lang. So, ang discrimination ay nakakatulong para maging mas precise or tama ang learned behavior. Next is ang higher order conditioning. So, ito naman ay isang process sa learning kung saan ang isang stimulus na una nang naging conditioned stimulus
ay ginagamit upang mag-train sa panibagong stimulus. So, in simple words, ginagawa itong base para sa pagkatuto ng bagong association. So, dito mas advanced na level ng classical conditioning dahil gumagamit ito ng multiple stimuli. Karaniwang mas mahina ang response sa second level stimulus kumpara sa original condition stimulus. So, for example, kapag yung bell ni Pavlov ay sinamahan ng isang ilaw or light, kalaunan ang aso ay magsisimulang mag-salivate kahit ilaw lang ang makita. So, nagiging condition stimulus na rin ang ilaw. Last is ang principle of excitation. So, ang principle of excitation is about the process kung saan ang isang organism ay nagiging alert or energized bilang response sa isang stimulus. So, sa classical conditioning, ang excitation ay nangyayari kapag ang utak or ang nervous system ay nagre-respond sa conditioned stimulus. So, dito naghahanda ang katawan para sa isang specific na response. So, ipinapakita ng principle na ang energy or ang alertness na ito ay nagiging mahalaga para maganap ang learning at ma-maintain ang mga learned responses. So, for example, is kapag naririnig ng aso ang tunog ng bell, which is the conditioned stimulus, nagiging alert ang nervous system nito dahil parang ina-expect nitong darating ang pagkain. So, ang process ng excitation ay nagdudulot ng physical response tulad ng salivation or ang paglalaway. So, ang excitation ay mahalaga sa learning dahil nagbibigay ito ng energy or ng drive na kailangan ma-process at matandaan ang mga bagong information or behavior. So, kung walang excitation, mas mahirap matuto or mag-maintain ng focus sa isang task. Last is ang principle of excitation. So, ang principle of excitation is about the process kung saan ang isang organism ay nagiging alert or energized bilang response sa isang stimulus. So, sa classical conditioning, ang excitation ay nangyayari kapag ang utak or ang nervous system ay nagre-respond sa conditioned stimulus. So, dito naghahanda ang katawan para sa isang specific na response. So, ipinapakita ng principle na ang energy or ang alertness na ito ay nagiging mahalaga para maganap ang learning at ma-maintain ang mga learned responses. So, for example, is kapag naririnig ng aso ang tunog ng bell, which is the conditioned stimulus, nagiging alert ang nervous system nito dahil parang ina-expect nitong darating ang pagkain. So, ang process ng excitation ay nagdudulot ng physical response tulad ng salivation or ang paglalaway. So, ang excitation ay mahalaga sa learning dahil nagbibigay ito ng energy or ng drive na kailangan ma-process at matandaan ang mga bagong information or behavior. So, kung walang excitation, mas mahirap matuto or mag-maintain ng focus sa isang task. Okay, let's proceed to operant conditioning. So, ang operant conditioning ay isang learning process na inintroduce ni B.F. Skinner. So, dito natututo ang tao or ang hayop na baguhin ang kanilang behavior based sa consequences or result ng kanilang action. So, ang behavior ay mas malamang na maulit kapag ito ay rewarded or reinforced at mas malamang na tumigil kapag ito naman ay punished. So, ang focus ng operant conditioning ay voluntarily behaviors or mga action na kayang kontrolin ng tao or ng hayop. First, we have neutral operant.
So dito ito ay isang response or consequence na walang epekto kung ang isang behavior ay uulitin or ititigil. So walang reward or punishment kaya neutral lang ito. For example ay kapag ang yung student ay nagdo-drawing lang sa papel habang nasa klase, walang reaction mula sa teacher and wala ring reaction sa mga kaklase niya. Kaya ang behavior na ito ay maaaring magpatuloy or tumigil depende sa ibang factors. Pero yung pagdodrawing mismo ay walang epekto. Another example is kapag tumahol ang aso sa mga dumadaan na kotse pero walang nangyari, walang pansin, walang parusa, or walang reward. Dahil walang reaction, maaaring magpatuloy or huminto ang pagtakol depende sa iba pang karanasan ng aso. Number 2 is the reinforcers. So, ang reinforcers ay mga consequence na nagpapataas ng possibility na maulit ang isang behavior. So, may dalawang uri ito, First is the positive reinforcement. So, dito, nagdadagdag ng reward or something pleasant para ma-encourage ang behavior. For example is, kapag ang bata ay nakakakuha ng gold star sa kanyang homework kapag natapos niya ito sa tamang oras. So, dahil sa reward, naeengganyo siyang gawin ulit ito ng maayos. So, the next type naman is the negative reinforcement. So, dito tinatanggal ang isang bagay na hindi pleasant para ma-encourage ang behavior. Example nito ay kapag ang driver ay naglalagay ng seatbelt para tumigil ang nakakainis na tunog ng beeping sa sasakyan. So, dahil sa pagtanggal ng tunog, natututo ang driver na magsuot agad ng seatbelt. Another example is tumitigil ang teacher sa pagbibigay ng surprise quizzes kapag consistent na ang mga student niya sa pagsasubmit ng homework. So, ang pagtanggal ng surprise quizzes ay nagmamotivate sa kanila na ipagpatuloy yung ganong behavior. Last is the punishers. Ang punishers ay mga consequence na nagpapababa ng possibility na maulit ang isang behavior. So, may dalawang uri din ito, First is the positive punishment. Dito, nagdadagdag ng something unpleasant para ma-discourage ang behavior. For example, ay kapag pinapagalitan ng parent ang anak nila dahil tumatakbo ito sa loob ng bahay. So, yung pagalit na yun ay nagtuturo sa bata na hindi na ulitin yung pagtakbo ulit sa loob. Another example naman is kapag sinabuyan ng water spray ang aso kapag tumatalon nito sa mga bisita. So, ang hindi magandang experience mula sa tubig ay nagtuturo dun sa aso na huwag nang tumalon ulit. Number 2 is ang negative punishment. So, dito naman, tinatanggal ang isang bagay na pleasant para ma-discourage ang behavior. So, example is kapag kinuha ang cellphone ng teenager matapos lumabag sa curfew. So, yung pagkawala ng cellphone niya ay nagtuturo sa kanya na sumunod sa curfew sa susunod. So, another example ay kapag naman hindi pinayagan manood ng TV ang bata dahil hindi niya nilinis ang kanyang kwarto. Tapos yung pagtanggal ng TV time na yun ay nagtuturo sa kanya na huwag nang kalimutang linisin ang kwarto niya. So, that is the positive punishment and negative punishment. So, that's all for this video. I hope you learned something. Bye!